Sa tuwing tayo ay nagdarasal at humihingi sa iba ng dasal, may nakakalimutan tayong ipagdasal. Kung kailangan natin ng dasal when everything is not so fine, gayon din naman, kailangan din natin ng dasal when everything is fine. Baka nga sa mga panahong ito, mas kailangan pa natin ng dasal. Alam natin ang kahalagahan ng pagdarasal, ang kapangyarihan ng pananalangin. Dahil sa mga dasal, may mga nangyayaring mga himala o milagro. May nakababangon o nagbuboom na negosyo. May nakakakuha ng gusto niyang trabaho. May nakapagpapasagot ng sinisinta. Mayroong nakapag-aasawa kahit 40 na. Mayroong nagkakaanak. May nabubuong pamilya. May nagkakasundong dating akala mo hindi na magkakabati talaga. May mga aksidente o kalamidad na lalampasan, etc. Yun ang kapangyarihan ng dasal. At hindi natin mai-attribute sa tao yan, kundi sa Diyos na nangako sa atin. Halimbawa sa Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you will receive it and it will be given you. Ang sabi rin sa Matthew 18:19, kung tayo magkakasundo sa panalangin dito sa lupa, ibibigay ito ng ating Amang nasa langit. Yun ang pangako ng Diyos na makapangyarihan ang ating mga pagdarasal. And we have all proven that. Napatunayan natin na yan. Magdarasal ba naman tayo? Hihingi ba naman tayo ng dasal sa iba? Kung hindi natin naramdaman ang kapangyarihan ng dasal, alam nating makapangyarihan yan. Kaya tayo patuloy na nagdarasal at humihingi ng dasal. But you know what? Parang may kulang. Sa tuwing tayo ay nagdarasal at humihingi sa iba ng dasal, may nakakalimutan tayong ipagdasal. Ano yan? Yan ang ating pagninilayan sa pamamagitan ng ating unang pagbasang napakinggan. Dito, sinabi ni San Pablo sa mga taga-Colosas, pinagdarasal namin kayo. At ano ang dahilan? Ang sabi niya dito ay, nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy namin kayong itinadalangin sa Diyos. I-short na lang natin, ha? Ang pagnilayan natin ay, ano itong narinig ni St. Paul sa mga taga-Colosas na naging dahilan upang sila ay patuloy nilang ipagdasal o mas lalo pang ipagdasal. Siyempre, babalikan natin yan. Nasa verse 9 na po kasi tayo ng letter of Paul to the Colossians chapter 1. Yung narinig ni St. Paul tungkol sa mga taga-Colosas, nasa versikulo 1 hanggang 8. At ang summary nito, maganda ang pananampalataya ng mga taga-Colosas. Nakaka-inspire sila ng iba, nakapagbibigay ng pag-asa, nakatutulong sa mga iba, etc. In other words, Colossians are doing well. They are good and they are doing good. Kaya ang sabi ni St. Paul, mas lalo namin kayong ipinagdarasal. At ito yung sinasabi kong kulang kapag tayo nagdarasal o humihingi ng dasal. Ano yun? Ito. Kasi madalas, kapag tayo ay nagdarasal at humihingi ng dasal, ito'y kasakadahilanang meron tayong problema sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya, sa karamdaman. We are in a bad situation. Kaya tayo nagdarasal lalo. Kaya tayo mas humihingi ng dasal. And nothing is wrong with that. Tangan nga lamang. Huwag natin kakalimutan. Kung kailangan natin ng dasal when everything is not so fine, gayon din naman, kailangan din natin ng dasal when everything is fine. Kung kailangan natin ng dasal, kapag meron na tayong mga problema at pinagdaraanan at nahirapan na tayo sa buhay, kailangan din natin ng dasal kung komportable ang ating buhay at magandang ating mga ginagawa sa buhay. In fact, baka nga sa mga panahong ito, mas kailangan pa natin ng dasal, mas kailangan pa nating magdasal. Sa mga nagpapabless ng mga religious articles, halimbawa rosaryo, novena booklets, images, o hindi ba, madalas, ang sinasabi ko po sa inyo ng mga nagpapabless, pag nagdarasal kayo, gamit ang mga ito. Alalahanin niyo ako, pagdasal niyo ako. Sa mga dumadayo dito, saan pa po kayo galing? Father, ganito pa, Batangas pa, Father. Salamat po. Lagi niyo po akong ipagdasal. Sana naman hindi niyo iniisip na problemado ako. Ano?
Sana naman hindi kayo katulad ng ibang mga kaibigan ko. Kapag tinext ko, pray for me. Aba, biglang magte-text, yung iba tatawag pa. Okay ka lang? Minsan sasabihin ko, okay lang. Humingi lang ng dasal, mayroon ng pinagdadaanan. Hindi ba po pwedeng humihingi ako ng dasal dahil okay ako? Para mas maging okay pa ako? Hindi ba po pwedeng humihingi ako ng dasal dahil okay na yung ginagawa ko? Dahil gusto kong mas maging okay pa yung ginagawa ko? Tandaan natin yun, ha? Kailangan tayong magdasal at humingi rin ng dasal sa iba, hindi lamang kapag when everything is not so fine. Kailangan din natin magdasal at humingi ng dasal even when everything is fine. At bakit? Tatlong dahilan. Una, hindi tayo laging magiging okay. Darating ang pagkakataon na mamumroblema rin tayo. Darating ang pagkakataon na magigipit din, magkakasakit din, may magtatampo sa atin, may maninira sa atin. Ang buhay ay ganon. Kaya nga, ano yung aparato na yon? Pag gumaganon, buhay ang ibig sabihin nun. Ang buhay hindi lamang ups, may down din. So, kung nasa itaas ka, baba ka rin. Ganon ang buhay. You won't be forever fine. You won't be forever okay. Kaya dapat, habang ikaw ay okay, and you are doing okay, pray. Para nang nun, dumating na yung pagkakataon na hindi ka na maging okay, meron tayong paghuhugutan. Kaya nga, isa ito sa mga kadahilan ng sinasabi ng mga matatanda na sa atin, especially when we are doing fine and when we are fine, maganda yung takbo ng negosyo, okay yung pag-aaral, okay yung karir. Ano ang isa sa mga laging sinasabi ng mga nakatatanda? Huwag kayong makalilimot sa Diyos. Napaka-makahulugan nun. Hindi lang forever be grounded ang ibig sabihin nun. Pero po pwede na kung ipupush natin forever be grounded, dapat may matibay kang pundasyon. Katulad ng mga building, habang tumataas, lumalalim ang pundasyon. Kaya nga sabi ng aklat ni Sirach, habang ikaw ay dumadakila, mas lalo kang maging mapagkumbaba. At bahagi ng pagpapakumbaba ay ang laging pagdarasal, pagpapasalamat sa Diyos, at pag-establish sa tulong ng Diyos ng isang matibay na pundasyon, isang malalim na relasyon sa ating Panginoon. Maniwala tayo sa mga nakatatanda sapagkat napagdaanan nila yung phase sa buhay na may blessing pero biglang, may problems, may suffering. Kaya kapag sinabi nilang, kayong makalilimot sa Diyos, ay para bang sinasabi na rin ng mga matatanda, ang buhay ay hindi laging nasa itaas, bababa ka rin. Magkakaproblema ka din. Naranasan ko na yan. Kaya nga, papunta ka pa lang, pabalik na ako. At yun ang sasabihin ko sa iyo, huwag kang makalilimot sa Diyos. Sapagkat pagdating ng unos, yun ang pangahawakan mo, yun ang paghuhugutan mo, ang iyong relasyon sa Diyos. Ikalawa, kung ikaw ay okay, at kung ang lagi mong ginagawa ay okay, mabuting tao, nakaka-inspire ng iba. Ang Diyos ay ganito sa iyo, ay, ang anak ko, nakalulugod. Ang diablo, the devil is like a roaring lion looking for someone to devour. At sa lahat ng mga tao, ikaw yun, yung nakapagbibigay sa iba ng tulong, ng direksyon ng buhay, ng inspirasyon. Ikaw na okay, at ikaw na ang ginagawa ay okay. Kasi, tinig ka sa lalamunan niya puwing ka sa mga mata niya hadlang ka sa mga balaki niya. Kaya kung tinutokso niya yung mga tao walang silbi, mas ano kanyang tutuksoin kasi mayroon kang ginagawang mabuti. Mayroon kaming team sa Diocese ng Malolos. Mayroong paring Bulakenyo basketball team. Tinalo na natin yung Antipolo. Susunod na kakalabanin natin ngayong Lunes ay Manila. Malakas yun. Meron kaming isang bagong teammates na magaling. Bukod siyempre kay Father Joshua, Bishop Bart, at Father Boyong. Okay siya. Religious. Si Father Toto. Ilan si Father Toto? Magaling. Sabi ko, huwag mong ubusin yung galing mo, ha? Kailangan ka namin. Pero sabi ko rin sa kanya, nakaw, markado ko na rin. Markado ka na. Naranasan ko yan Joke lang. Markado ka na, Father Toto. Kasi alam nilang magaling ka. Babantayan ka nila. Ganun ang diablo. Markado ka. Kung okay ka at kung okay ang ginagawa mo, nakaw, markado ka na. Kaya,
It is of utmost importance for those who are okay and for those who are doing good works, works that are okay, to really always pray and be prayed for para mas maging sensitibo ka sa mga schemes na binibigay sa'yo ng diablo para tuksoin ka kasi gusto kanyang sirain para hindi ka na makagawa ng kabutihan. Gusto ka nang i-discourage, gusto ka niyang i-stop. At para mas maging sensitive ka na rin din kung paano kumikilos ang Diyos sa iyong buhay na nagpapalakas sa iyo. Yun. At ipagdasal din natin yung mga taong ganito. Pangatlo, kapag kasi pinagdarasal natin ng isang tao who is okay and who is doing works that are okay, tulad ng ginawa ni St. Paul sa mga taga-Colossians, it basically means that we are appreciating what they are doing. At malaking bagay yun. Malaking bagay na marinig ng mga taga-Colossians. Mula pa kay St. Paul na ipinagdarasal niya sila, tapos sinabi pa niya ang dahilan at yun ay dahil maganda ang kanilang ginagawa at pinapakita. Malaking bagay para sa akin yung paminsan-minsan na may magsasabi at may magte-text sa akin, Father, pinagdarasal kita. Sana huwag kang magkakasakit para patuloy ka pang magamit ni Lord to inspire people. Malaking bagay sa akin yun. Hindi lang dahil may nagdarasal para sa akin, kundi may nakaka-appreciate din pala ng ginagawa ko. Kasi tandaan niyo mga kapatid, while it is okay to be okay and to do things that are okay, it is also difficult to remain that way. Mahirap magpakabuting pare, mas mahirap yung manatiling mabuting pare. Same thing with your spouse. Kung yan ay mabuti na, ay mahirap ding magpakabuting asawa at manatiling mabuting asawa. Mahirap magpakabuting anak at manatiling mabuting anak. Mahirap magpakabuting kapatid at manatiling mabuting kapatid. Mahirap magpakabuting magulang at manatiling mabuting magulang. Manatiling mabuting madre, manatiling mabuting pare, manatiling mabuting kaibigan, manatiling mabuting tao. Hindi mo alam ang pinagdaraanan niya. Lalo pat, gaya ng sabi ko sa iyo, mas dinodoble ng demonyo ang effort nito laban sa kanya. Lalo pat alam ng demonyo na ikaw ay umaasa sa kanya, lalo pat alam ng demonyo na ikaw ay na-inspire sa kanya, lalo pat alam ng demonyo na ikaw ay natutulungan niya. Target na target siya, markadong markado siya. Kaya hindi mo alam ang pinagdaraanan ng isang taong nagpapakabuti at nagpupumilit, nagtsatsaga lagi araw-araw na manatiling mabuti. Kung yung mga taong alam nating problemado, either kagagawa nila o ng ibang tao ay dapat nating ipagdasal din natin yung mga taong alam nating okay naman. Nakakangiti, nakakatawa, nakakapag-provide para sa kanyang pamilya, nakaka-inspire ng buhay ng iba. Kasi sila rin ay may mga pinagdaraanan sa buhay. Maganda nga kung sasabihin pa rin natin sila kanila ng tahasan. Sabihin mo sa asawa mong nagpapakabuti, sa anak mo nagpapakabuti, sa kapatid mo, sa magulang mo. Pinagdarasal kita kasi sa buhay namin, biyaya ka. Sinisigurado ko sa iyo na kung mabuti na yung ginagawa niya, mas pagbubutihin pa niya. At kapag dumating yung mga pagkakataong nahirapan siya, napapagod siya at tinatamad siya o kaya ay pinanghihinaan siya ng loob, na normal naman talaga. Ito yung babalik-balikan niya na pinagdarasal mo siya at na-appreciate mo yung ginagawa niya.